Grade 5 ako noon nang magsimula akong humanga kay Noah Elizalde. Kapatid siya ng kaklase kong si Reyna Elizalde. Palaya akong nakakapaglaro sa bahay nila tuwing weekends. Corinne, sa'yo tong Barbie na to, tapos akin to. Kunwari, Wendy ang pangalan ko. Patuloy na nag-iilusyon si Reyna na kaming dalawa ay mga Barbie at nagluluto sa loob ng malaking dollhouse niya. Ako naman, ngangan na lang habang pinapanood si Noah na tumutugtog ng gitara sa sala nila. Nakatingin siya sa kawalan habang nakauwang ang bibig niya. Para bang pinapakinggan niya ang sariling pagtugtog. Si Noah Elizalde ay mas matanda ng 1 taon sa amin dalawa ni Reyna. Grade 5 kami noong grade 6 siya. Sikat siya sa school. Hindi lang dahil gwapo at mayaman siya, kung hindi dahil na rin ang galing niyang maggitara. Palagi ko nga dinidaydream dati na hinaharana niya ako sa bahay namin. Lagi akong natutuwa tuwing ini-imagine ko siyang nakangiti at tinitingala ako sa bintana. Dun! Uwi muna ako sa bahay. Natigil si Reyna sa paglalaro nang marinig niyang nagpaalam ang crush niya. Ha? Okay. Sige. Oh, bakit ka uuwi? Oo nga, laro muna tayo. Kakarating lang ng pinsan ko. Sinong pinsan? Si Iana. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Noah sa sinabi ni Bench. Ah, galing probinsya? Sino kasama? Yung katulong namin, si Tito saka si Muse. Tanga ako minsan, pero hindi ako tanga palagi. Mulat na mulat ako sa mga bagay na ganito dahil kay Noah. Alam na alam ko kung ano ang reaksyon ng mga taong may gusto sa isa. No, Noah wasn't interested with Eliana Jimenez, Bench's cousin. He was interested in someone else. Nagdidilig si Muse ng halaman sa labas ng bahay ng mga Jimenez. Tapat lang ng bahay ni Reyna ang bahay ng mga Jimenez, kaya madali lang kung gusto mong puntahan. Si Muse ay katulong sa bukirin ni na Bench. Madalas siyang nagpupunta dito tuwing bumibisita si Eliana. Kaedad ko ata si Muse kaya madaling pakisamahan. Hi! Hello. Maganda talaga siya. Alam niyo yung di na kailangan ng lipstick para pumula yung mga labi niya? Hindi na kailangan kulutin ng buhok sa tips para lang magkaroon ng katawan yung buhok niya. Hindi na kailangan kuskusin ng lufa yung balat niya para lang kuminis. Bagay na bagay yung pangalan niya sa kanya, Muse. And Noah was really interested in her. Ako nga pala si Corinne. Tumango si Muse at naglahad ng kamay niya. Formal din ang babaeng ito ha. Nakuha na kaya si Noah sa kamayan? Kinamayan ko siya at naramdaman kong ang lambot ng palad niya. Ako nga pala si Muse. Hindi ko naman siya pwedeng tanungin agad kung anong hilig niyang lalaki para malaman ko kung may pag-asa ba si Noah sa kanya. Pero sino pang binibilog ko? Sarili ko? Tanga na lang ang babaeng hindi magkakagusto kay Noah. Kaibigan ako ni Reyna Elizalde at ni Noah Elizalde. Ah, si Noah. Ha? Bakit? Anong meron kay Noah? Oh, wala lang yun. Nakita kong pumula ang pisngi niya. Na-high blood na ako so walang hiya. What are you doing, Corinne? Just in time, may humawak sa braso ko. It was Reyna's brother, Rosen Elizalde. Seryoso ang kanyang muka habang tinitignan si Muse na nakatingin sa aming dalawa. What? Bakit mo kinakaibigan ng isang to? Actually, Rosen, hindi ko siya kinakaibigan. Nag-research ako for my own good. Hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa tulad niya. Why? Because she's just a maid? Will you stop being too judgmental, kuya? Kumirot ang puso ko at unti-unti akong lumingon sa nagsalita. Nakita ko ang galit sa mga mata ng lalaking noon pa man. Ay mahal na mahal ko na. I'm not being judgmental, Noah. Corinne should stay home and play with Reyna. Hindi yung nandito siya at nakikipagkaibigan sa tulad niya. What's wrong with Muse? She's a good girl. Oh, damn again. He was defending her. Of course. Pumiglas ako sa pagkakahawak ni Rosen sa akin. Oo nga, Muse is a good girl. Anong problema kung kaibiganin ko siya, Rosen? Friendly akong tao kaya wag mo akong pangunahan kung sino ang gusto kong kaibiganin o hindi. You liar! No, I'm not lying. Let's go, Corinne Samantha. No, I'm staying with Noah.
Pumihit ako para harapin si Noah na ngayon ay nakatalikod na sa akin at nakikipag-usap na kay Muse. Ayos ka lang ba? Wait a minute. Bakit siya umiiyak? Hindi ko naman siya inaway At hindi naman ganun kasama ang ginawa ni Rosen. Napao ang bibig ko at binigyan ng sarili ng oras para huminga ng maluwag kasi naninikip na ang dibdib ko. Pinanasan ni Noah ang luha ni Muse. Hinawakan naman ni Muse ang kamay ni Noah. You're too mean, Corinne. Nakatalikod si Noah sa akin at iyon ang sinabi niya. Para may bumagsak sa puso ko. Ang sakit. Kaya imbis na patuloy ko silang pagmasdan na nagmo-moment doon, ibinalik ko ang tingin ko kay Rosen na nakatayo pa rin doon. Gamit ang kanyang mapupungay na mga mata, mataman niya akong pinagmasdan. Come with me. I would rather be in between than be with the one I don't love. Kaya imbis na pumili ako, tumakbo ko papasok sa loob ng bahay nila at niyakap na lang si Reina. Corinne, ang ganda talaga ng buhok mo. Biniyayaan ako ng langit nitong buhok na kulot sa tips. Konting alaga lang ay magiging shiny, madulas at maganda na. Hihi, thank you! Maganda rin naman ang straight mo na hair. Kumpara sa mga kuya niya, si Reina, may mga tigyawat. Hindi ko nga lang alam kung bakit. Yung mga kuya niya, wala naman. Kung may pimple man si Noah, isa-isa lang kung sumulpot. Itong si Reina, ewan ko ba, pinapakyaw. Nasa grade 7 na kami ngayon, habang ang mahal ko namang si Noah, nasa grade 8 at sikat na dahil sa banda nila. Reina! Come on! Ano? Mahuhuli na tayo sa asawa ko! Nilingon ko ang tinititigan niya at nakita ko kung ano ang dahilan ng pagkakaugat niya sa corridor. Tinatahak ni Inigo Sanchez ang corridor. Tumatawa siya at nakikipag-high five sa ibang kaklase ni Noah. Si Inigo Sanchez ay isa sa mga naging crush nitong si Reina. Marami siyang naging crush. Taliwas sa akin na hanggang ngayon ay si Noah pa rin. Nakita kong kumindat si Inigo sa akin kaya agad akong umiwas ng tingin. My gosh, kumindat si Inigo sa akin. Halika na nga! Alis na tayo! My gosh, yung crush ko. Di bale nang di ako pinapansin ni Bench, basta kinindatan ako ni Inigo. Excuse me! Excuse me! Tabi! Tumindig agad ang balahibo ko nang marinig kong kinakalabit na ni Noah ang gitara niya. Nakakahakot ng fans ang banda ni Noah dahil syempre, ang gagwapo at ang gagaling nila. Hoy, Corinne! Awas na! Ba't ka nananulak? Akala mo pag dyan ka sa harap, mapapansin ka ni Noah? Asa? Pasalamat ka nga dyan nag-excuse me pa ako. Tabi! Excuse me! Nang sa wakas ay nasa harap na kami ni Reina, nalaglag na lang ang pangako sa kagwapuhang tagli ni Noah. Nakangisi ako habang pinapanood siya nagigitara. Corinne! Hi! Tumatawa na lang ang audience nang marinig nila ang vocalist na bumati sa akin. Napatingin ako kay Stan. Ngumisi naman siya. Uy, Corinne, si Stan. Talagang porsigido sa'yo. Ano ka ba? Bakla yan! Bumaling ulit ako kay Noah na walang pakialam at seryosong nagigitara lang. Sabi nila, magsasawa rin tayo sa mga taong mahal natin. Lalo na pag unrequited ito. Pero para sa akin, mukhang hindi ako magsasawa. I've always liked the things in between. At dahil hindi niya ako masyadong pinapansin, nasa kalagitnaan pa lang kaming dalawa ng love story namin. Kaya, masaya pa rin ako. Noah! Woo! Naagaw ko ang pansin niya habang pakaway-kaway. Pero saglit lang dahil pumikit na siya at tinama ang pagtugtog niya. Passion niya talaga ang music. Ganun talaga siya. Pag may gusto siya, yun lang talaga. Kumbaga, mahal ang I love you niya. Hindi tulad ng Kuya Dashiell niyang playboy. At si Rosa naman ay puro forma at puro kalokohan lang ang nalalaman. Sa Elizalde Brothers, siya ang pinakaseryoso. Hoy,
Hoy, Corinne! Hinila ako ng mga babae papunta sa CR. Pumiglas ako pero huli na ang lahat. Nasa CR na kami ngayon. 4 sila, ako lang ang mag-isa. Thank God, hindi ko sinama si Reyna sa pagsi-CR ko. Iiyak lang yun pag binang-away sa amin eh. Ikaw, tigil-tigilan mo yung paglalandi kay Inigo ah. Tinignan ko ng head to toe itong payat na babaeng kumaladkad sa akin. Nakahalukip-kip ang 3 minyo niya sa likuran niya. Ha? Anong landi? Si Inigo? Bakit di naman lalandiin yun? Akala mo ba hindi namin alam na kinakausap mo siya? Hoy! Grade 7 ka pa lang, ang landi mo na. Oy, ano naman sa inyo? Ang totoo, kinausap ko nga si Inigo nung isang araw para pansinin si Reyna. Nang sa ganun hindi na siya manigas tuwing nakikita siya. Kaso, ito yung nangyari. Inigo, pwede ba kitang ipakilala kay Reyna Elizalde? Pansin ko kasi, bagay kayong dalawa eh. Habang nagsasalita ako, ay humahakbang siya papalapit sa akin. Hinahaplos niya ang buhok ko kaya agad kong hinawi ang kamay niya. Bakit siya? Hindi ba pwedeng ikaw yung bagay sa akin? Ngumisi siya sa akin at tumingin ng malagkit kaya pumihit na ako at tumakbo. Yuck! Ayoko talaga sa mga ganong lalaki. Ano naman yun sa inyo? Hoy, boyfriend ko siya. Tinulak niya ako pero tumawa lang ako. Akala ko ba si Rosen Elizalde yung gusto niyong maging boyfriend? Ano yan? Alternative? Sumusobra ka na. Hinila niya ang buhok ko at tinulungan pa siya ng mga kasama niyang minyon. Hindi ko na alam kung sino humihila basta pinagtutulakan ko lahat ng mahagip ng kamay ko. Stop this! Nanginig ang mga babae at agad umatras hanggang sa sumandal na sila sa mga cubicle ng CR. Shit! Napasigaw ako nang may nakitang kalmot sa braso ko. Tinitigan ko sila isa-isa. Nanginginig ang mga labi nila habang tinitignan ng lalaking nasa likod ko. Sorry, Rosen. You'll pay for this. Nagmadaling umalis sa mga babae. Ako naman, umaambang susundan sila. Stop it, Corinne! Pinigilan ako ni Rosen para hindi ko na sila masundan. Peste ka talaga! Makakabawi na sana ako kung hindi mo lang ako pinigilan. Kamutin natin ang sugat mo. Humihit ako para talikuran siya. Pero agad kong naramdaman ang mga hakbang niya papalapit sa akin. Tuwing niluluwangan ko yung pagkakahawa ko sa'yo, agad kang nakakawala. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang braso ko. Bitawan mo nga ako, Rosen! Pero wala na. Hindi na ako nakakawala. Kinaladkad niya ako patungo sa infirmary. Kahit panay ang piglas ko at pananakit sa kanya para lang makawala ako, hindi talaga siya natitinag. Maliit na sugat lang yan, Mr. Elizalde. Pinagmamasdan si Rosen ng nurse habang maingat na ginagamot ang kalmot na gawa sa akin ng mga babaitang yun. Kinuha kasi ni Rosen sa nurse yung bulak at betadine. Nang makaalis yung nurse, kinausap ulit ako ni Rosen. Why are you always doing this, Rosen? Why do you think? Gusto mo lang magpa-impress sa akin? Ang kapal ko talaga. Pero syempre, joke lang yun, no? Tinitignan ko lang ang reaksyon niya. Yes, because I'm in love with you. Unti-unting napawi ang ngisi ko. Hanggang sa napangiwi na lang ako at tinitigan siya pabalik. It's either you're joking or that's the truth, right? No in-betweens? Tumayo na ako at binawi yung braso ko sa kanya. Mas mabuti na sana kung joke kasi alam mo naman kung sino talaga ang gusto ko. At hindi ikaw yun. Kung totoo man yan, boom! Wala ka palang challenge. Walang chase, walang nasa gitna. Hindi pinaghihirapan. Hindi worth it. Tinalikuran ko siya. Napansin kong nang humakbang ako ay hindi na niya ako pinigilan kaya nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makalabas sa infirmary. Ang sakit ng sugat ko. Corinne? Nilingon ko si Noah. Pinasadahan niya ng kamay ang buhok niya. Noah, ikaw pala. Bakit? Minsan lang akong kausapin ni Noah. Kaya naman halos sumabog ang puso ko sa kilig.
Pakibigay naman tong excuse letter ni Reyna sa teacher niya. Absent siya eh. May sakit. Nang makita ko siyang ngumiti at tinapik ang balikat ko, napalunok ako bigla. Palagi kong dinidaydream na magkaibigan kami ni Noah, pero sa totoong buhay, parang imposible. Masyado siyang immersed sa music. Walang ibang babae ang pinapansin niya. Hindi rin naman nagtagumpay ang relasyon niya with Muse. Bukod kay Muse, wala na akong ibang alam na kinahuhumalingan niya. Go Noah! Go! Woo! Nag-perform ulit si Noah sa festival ng school. Dahil sa sigaw kong makabasag lalamunan, napansin niya ako. Ngumiti siya. Siyempre, nangisay naman ako agad sa kilig. Ganun palagi yung eksena. Alam mo yun? Konting encouragement, hulog na hulog ka na agad. Corinne. Thank you nga pala sa support. Walang problema sa akin, Noah. Basta ikaw. Napakamot siya sa ulo at napayuko. Sinundan ko ng tingin ng mga mata niya. Pero nakita kong pumala ang pisngi niya. Sige. Bye. Tinalikuran na niya ako. Sus! Kung makatalon ako, wagas! Nakita ko! Nakita ko na mula siya sa harapan ko. Nahihiya siya. I have an effect on him. Yes! Nung mag-grade 10 kami, naloka na ako. Isang araw ng kalat na kalat ang nalalapit na prom night ng mga grade 11 and 12. Nasa classroom lang kami ni Reyna. Lahat ng mga tao ay nasa labas at nagkakagulo na. Hay, dream ko talagang imbitahan ako ni Miguel. Corinne, halika raw muna. Wait, bakit? Basta, dali na. Tatlo silang atat na palabasin ako ng classroom. Teka lang, Reyna, wait. Nang lumabas ako, napansin kong may dinudungaw silang lahat sa baba ng stairs. Uy, bakit? Huy, aray, huwag kayong manulak! Leche, ano bang meron? Naaaninag ko si Noah na nakasandal sa pader doon sa baba. Kausap niya sina Warren, Stan at Joey. Habang nag-uusap sila, ay sumulyap ng diretso si Noah sa akin na para bang ako yung pinag-uusapan nila. Go, Stefan! Ay, Leche, ito pala yun? Nalaglagan pang ako nang makita kong may mga red balloons, flowers, tsaka tarp na ganito ang nakalagay. Please be my date. Corinne Samantha R. Aquino? Dumapo ang kamay ko sa bibig ko nang mabasa ang nasa tarp at nang nagsigawan ng mga babae doon. Ang swerte mo naman! Habang tinitignan kong mabuti sa Stefan na may hawak na buki at nahihiyang sumusulip sa akin, ay may papel na nahulog galing sa taas. Tumingala ako at nakita ko ang maiigay na mga babae na naghihintay sa isasagot ko sa kanya. Yumuko ako at pinulot ang papel. Say no, Corinne, and be with me. Elizalde. Sumulyap ako kay Noah na umiiling sa akin bago ko tinalikuran. Walang pagdadalawang isip akong umiling kay Stefan. Gumuho ang mundo ng mga tao pero nabuo naman ang mundo ko. Yes! Finally! Isasama ko na Noah sa prom! Sa sobrang saya ko, niyuyog-yog ko na si Reyna. Aray ko po, really? Pinakita ko sa kanya ang sulat na yon. Bumusangot siya. Sulat kamay to ni Rosen ah. Binawi ko yung sulat sa kamay ni Reyna. Kay Noah to, no? Nakita ko siyang umiiling habang niyaya ako ni Stefan. Nagtalo kami ni Reyna, pero in the end, yung pinaniniwalaan ko ang masusunod. Nahihiya naman ako i-confirm kay Noah kung totoo yun tuwing nandyan siya kaya palihim na lang akong umingiti. Nag-ready na ako ng gown. Lahat. Kahit next year pa ang prom namin, hindi ko inaasahang magkakaroon ako ng pagkakataong pumunta this year at kasama pa ang ultimate love of my life. Hey! Tumindig ang balahibo ko nang binisita niya ako sa classroom namin. Bukas na yung prom. Baka raw susunduin ka na lang ng driver namin. Sige, walang problema. Sige. Tinalikuran niya ulit ako. Halos mahimatay na ako sa excitement. Hindi na ako makapaghintay. Kaya naman kinaumagahan, maaga akong nagising para maghanda na sa prom ni Noah. Ready na yung camera, gown, sandals, and
makeup artist. Corinne, pakibigay mo na lang ito kay Noah. May inilapag si mommy na gift set. Opo, mommy. Naku, ang bait talaga ng batang yun ano. Sa kanila magkakapatid, siya lang yata ang seryoso sa pag-aaral. Nakaka-proud talaga si Noah. Kahit ang mga magulang ko, pinupuri siya. I mean, syempre, nagsisikap naman si Reyna, hindi ba? Opo, tinutulungan ko nga po eh. Impressed si na mommy and daddy kay Noah. Kasi kahit involved siya sa banda, matataas pa rin ang grades niya. Top siya sa grade 11. O, di ba? Manong, nasaan po si Noah? Ay, nandun na po. Tumango ako at kinawayan sa na mommy and daddy. Ang saya ko, pero nang makarating ako, narealize kong late na pala ako. Langiya. Halos lahat yata ng mga estudyante ay nakapasok na. Nagmadali ako agad pumasok sa loob. Pagdating ko doon, nakita ko si Noah na naka-coat and tie na kulay itim. Kinawayan ko siya. Tumango naman siya. Naghintay na lang kaming tawagin isa-isa para pumasok na at dumaan sa red carpet. Stefan, Andre Cruz, and Karine Fuentes. Tinahak ni Stefan at ang date niya ang red carpet. Bongga talaga kung makapag-prom ang school namin. Noah, Reagan, Elizalde, and... Agad akong pumwesto sa hagdanan para tumapat kay Noah. Ayokong magpahuli, syempre. Kaya lang, nabigla si Noah sa ginawa ko. May kumalabit na babae sa gilid ko. Halos magkabanggaan ang mga gown namin dalawa. and Tricia Ronces Valles. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Pinagpawisan ako ng malamig habang pinagmamasdan silang tinatahak ang red carpet. Nakatungangan na lang ako doon at pinanood silang sabay na umupo. May naramdaman akong tumayo sa gilid ko at kinuha ang kamay ko. Rosen Geyser Elizalde and Corinne Samantha Aquino. Ngumisi ang lintik na Rosen sa akin. Kitang-kita ko ang makinang niyang diamond earring sa tenga niya. You? You fooled me! Alam kong demonyo siya, pero hindi ko inaakalang aabot sa ganito ang pagkademonyo niya. I didn't. Ngumisi pa siya lalo. Yung tipong ngisi na nakakapanindig balahibo. Binawi ko ang kamay ko sa kanya at iniwanan siya doon mag-isa. Dinampot ko ang magkabilang saya ng gown ko para makatakbo ko ng mas mabilis. Hindi ako pwedeng umuwi kasi ayaw kong masira si Noah sa parents ko. I need to be somewhere else. Pero hindi dito. Masyadong nakakahiya. Buong akala ko, si Noah yung makakasama ko pero mali ako. It was Rosen all along. Corinne, pwede mo namang sabihin sa akin kung ayaw mong pumunta ng prom. Eh hindi tayo pupunta. I hate you so much! I hate you! Pinanasan ko ang luha kong kanina pa pala tumutulo. Tumigil ako sa pagtakbo kaya naman naabutan ako ni Rosen. Hinila niya ang braso ko at pinaharap niya ako sa kanya. I hate you so damn much! I hate you! I hate you! You fooled me! Pinaniwala mo ako si Noah ang makakasama ko. Yun pala, ikaw lang! Oh, bakit? Hindi pa rin ba ako challenging? You're a playboy for Pete's sake! Tigilan mo nga ako, Rosen! Hindi ka ba na-challenge sa pagiging playboy ko? You can try to make me fall for you, Corinne. What? At bakit ko naman gagawin yun? Anong mapapala ako? Shit! Shit! Mura ko sa sarili ko habang pinupunasan ng pisngi ko. Winawagayway niya sa harapan ko ang panyo niya, pero hindi ko yung tinanggap. I hate you! I hate you so much, Rosen Elizalde! Yumuko siya para abutin ang mukha ko. Umupo na kasi ako sa gilid ng fountain. Pinunasan niya ang luha ko gamit ang panyo niya. Kung ganun, ano ba talagang pwede kong gawin mahulog ka lang sa akin? I glared at him. He couldn't be serious, right? Hindi siya tumingin ng diretso sa mga mata ko. Panay ang punas niya sa pisngi ko. Damn, ganda mo talaga.
Anong nangyari doon sa date niyo ni Noah, Corinne? Wala. Tinatanong ako ni Reyna habang pinapanood si Miguel na naglalakad sa corridor. Nakita ko na ang lagkit talagang makatitig nitong si Reyna sa mga crush niya. Bukas, iba na naman yung crush niya, panigurado. Balita ko, si Rosen daw yung naging date mo. Hindi, umuwi ako. Oo, pero dahil may ka-date na pala si Noah, di ba? Kaya ka sinalo ni Kuya Rosen? Talagang ganun yung dahilan? Sinalo ko ni Rosen dahil may date na pala si Noah? Napatingin ako sa kabilang corridor. Malayo pa lang ay nakita ko na agad si Noah. Pinapalibutan na naman siya nila Stan, Warren at ni Joey. May nakasabit ng gitara sa likod niya at nagtatawanan silang apat. Simula noong prom, ay naisipan ko nang mag-confess kay Noah. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Kailangan ko nang ipaalam sa kanya na mahal ko siya. Corinne? Sandali lang, Reyna. Naglakad ako papunta sa banda ni Noah. Nag-second look pa siya sa akin nang makitang paparating ako. Nakita kong unti-unting napawi ang ngisi niya nang mas makalapit na ako sa kanya. Natigilan sila nang humarang ako sa dinadaanan nila. Hinugot ko ang buong lakas ko sa puso ko. Ang tagal ko nang hinintay ang pagkakataong iyon kaya gagawin ko na. Noah, pwede ba kitang makausap? Kumunot ang noo niya at napatingin sa mga kabanda niya. Sige. Ano yun? Napatingin ako kay Warren na nag-e-expect na may sasabihin ako sa harapan nila. Pwede bang tayong dalawa lang? Nagkibit balikat si Noah at tinignan si Warren. Pumihit ako at dumiretso sa locker room. Walang tao doon. Hindi ko na maayos ang paglalakad ko sa sobrang kaba. Nararamdaman ko na nakasunod si Noah sa likod ko. Importante ba yan, Corinne? Medyo. Ayun, nautal na ako. Only Noah could make me feel that much. Sinabit ko sa likod ng tenga ko ang nakawalang buhok ko. Saka ko siya tinignan ng diretsyo. Tinignan kong mabuti ang buong mukha niya. Ang malalim niyang mata, ang matangos niyang ilong, ang manipis at kulay pink na labi niya. Siya lang talaga yata ang magiging laman ng puso ko sa buong buhay ko. Noah, kasi nung prom, akala ko ikaw talaga yung nagyaya sa akin. Ha? Si Trisha yung sinama ko. Paano namang magiging ikaw yun? Kasi may naghulog ng letter. Tapos nakatingin ka sa akin. May nakalagay na Elizalde. Kaya akala ko ikaw yun. Hindi ako ganyan magyaya, Corinne. I know. Pero kasi umasa ako eh. Noah, I like you. Agad ako napalunok pagkasabi ko nito. Hindi ko siya natignan. Hindi ko kaya. Halos mahimatay na ako sa harap niya. Kung tinitignan ko pa siya, baka matuluyan na ako. No, Corinne. You don't like me. Saka ko inangat ang mukha ko para tignan siya ng mabuti. Hindi ako iyaking tao. Pero nararamdaman ko talaga ang pagkurot sa puso ko. Dahilan kung bakit nangingilid ng kaunti ang mga luha ko. No, Noah. I like you. Noon pa man. I struggled for more words. Gusto kong i-describe ang pagmamahal ko sa kanya gamit ang pagsasalita. Gusto kong malaman niya mula sa akin kung paano ko siya minahal noon pa man. Pero iyon lang ang lumabas sa bibig ko. We're still kids, Corinne. High school ka pa lang. High school lang din naman ako. Hindi pwedeng mahal mo na ako agad, okay? Walang pinipili ang pagmamahal, Noah. Wala. Kung mararamdaman mo yon ng ganito kaaga... Paano mo nalamang mahal mo ako? May nagsabi ba sa yung pag-ibig yung nararamdaman mo? Wala, di ba? Wala. Umiwas ang tingin si Noah sa akin. Hindi ko kaya yung mga sinabi niya. Kinuyom ko na lang ang mga kamay ko. Malalaman mo yun kung nararamdaman mo. You like Rosen. What? I don't! You like him.
Lagi siya nagmamalaki kung gaano kakapatay na patay sa kanya. Alam ko yun. Magkapatid kami. That prick! Hindi totoo yan! Kung ano mang nakain ni Rosen at sinasabi niya yan sa'yo, labas na ako dun. Alam mo namang may topak yung kapatid mo, di ba? Rosen will always be Yes, Rosen. and I hate Rosen's girls. At isa ka sa kanila. Kaya I'm sorry, Corinne. You're not my type. Umiling siya na para bang sobrang disappointed siya sa akin. Tinalikuran niya ako at umambang aalis na. Pero hinuwakan ko ang braso niya. Oh my God, Noah! Hindi siya ang gusto ko. Ikaw! Umiling siya sa akin I already said no, Corinne. Sorry. at tuluyan na siyang umalis. Habang tinitignan ko siyang paalis, ay agad na bumuhos ang luha ko. Galit na galit ako. Hindi kay Noah. Hindi dahil ayaw niya sa akin. Kung hindi dahil sa lalaking yun. Kay Rosen Geyser Elizalde. Mabilis kong tinahak ang bawat corridor at floors ng paaralan namin. Grade 12 na si Rosen, kaya nasa huling palapag na sila. Nakita ko rin parang haring sinasamba si Rosen. Tulala siya at pinapalibutan ng mga babaeng uhaw sa atensyon niya. Nang makita niyang papalapit na ako, napatalon siya at napangiti. Tumayo siya para salubungin ako. Pero nang nagkatagpo na kami, agad na lumipad ang kamay ko sa pisngi niya. What the fuck? Agad akong hinawakan sa braso ng mga nandun. Mapalalaki man o babae ay kampi sa kanya. Rosen, sige na, bumawi ka na, go! Humiglas ako sa pagkakahawak nila. Pero masyado silang marami at malalakas. Napahawak si Rosen sa dumudugo niyang labi. Ta-serve. Pinunasan ng kanyang hinalaki ang dugo sa gilid ng labi niya at tinitigan ng nasa gilid ko. Don't touch her. Pero, Rosen, she attacked you. Umiling lang siya at nakita ko nagdilim ang mukha niya. I said don't touch her. Nabigla silang lahat sa sigaw niya kaya binitawan nila ako. Nang sa wakas ay nakawala na ako. Sinugod ko ulit siya at ngayon ay sinampal. Agad namang may humawak sa kamay ko pagkatapos ng sampal na yun. Walang hiya ka? I hate you! Fuck you! I hope you rot in hell! Ano problema mo? Tinitigan niya ako bago siya ulit tumingin sa mga nakahawak sa braso ko. Agad nila akong binitawan. Isang tingin lang niya, inapapasunod niya agad ang mga alipores niya. Sino nagsabi sa'yo ikaw ang gusto ko, ha? Alam na alam mo naman kung gaano ako naiinis sa'yo. Tapos ipagkakalat mong gusto kita? Hoy, miss. Mag-iingat ka nga sa pananalita mo. Akala mo naman kung sino ka para magustuhan ni Rosen. Sinabi ko bang nagugustuhan niya ako? Ang sabi ko, pinagkakalat niyang may gusto ko sa kanya. Damn. Why are you laughing? Baliw ka talaga. Ewan ko kung anong pumasok dyan sa kokote mo. Sana maagnas ka na lang bigla para wala ka na. You're so evil. Isinama mo pa ako sa mga cheap mong babae? Magugustuhan ko pa ang pinakapangit na lalaki, pero kahit kailan, hindi ikaw. Sakit mo naman manuntog. I really thought he was crazy. Tumaas ang alta presyon ko sa mga pakulo niya. Kaya imbis na manatili ako doon, nagpa siya akong iwanan na siya. Total, pumutok naman ng labi niya. Okay na ako. Pero hindi pa rin ito napalitan yung sakit na nararamdaman ko. Kahit galit ka, basta may maramdaman ka lang para sa akin, ang saya ko na. Tumindig ang balahibo ko sa sinabi niya. Nilingon ko siya at dinuro-duro. Total grade 12 ka naman na. Sana huwag ka nang magpakita sa akin. Isinusumpa kita, Rosen. Mas masahol pa sa tain ng aso mo ang ugali mo. Pumungay ang mga mata niya at hinawakan ng kamay kong nakaturo. Why so heartless, Corinne? Hinila niya ang buong katawan ko papalapit sa kanya. Agad ko na-realize kung gaano karaming tao ang nakatingin sa aming dalawa. May narinig pa akong mga suminghap at nagsalita ng masama sa akin. Pero hindi ko sila kayang pansinin nang bulungan ako ni Rosen sa tenga. Narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Kahit ano, kahit galit mo na lang,
tatanggapin ko. I'm in love with you, Corinne. Your name is embedded in my soul. Laking problema, hindi ba? Kaya sana, mabaliw ka na lang rin sa akin. Para wala na tayong problema. So I'm sorry. Hindi kita iiwasan. Hindi kita lalayuan. I will forever be the pest in your life until you decide to love me back. Hindi kita iiwasan. Hindi kita lalayuan. I will forever be the pest in your life until you decide to love me back. Pagkatapos na nangyari yun sa amin ni Rosen, hindi ko na hinayaan ang sarili kong mapalapit pa sa kanya. Kahit literal na mapalapit. Corinne, may practicing na Noah sa bahay. Gusto mong bumisita? Ngumiti ako kay Rina nang marinig ang pangalan ni Noah. Pero unti-unti ring napawi ang hiting yun. Alam ko kasi na nandun din ang masamang si Rosen. Hindi ako pwede. May lakad kasi kami ng family ko. Sayang ang pagkakataong yun. Pero hindi ko kayang makita ulit ang hayop na Rosen na yun. Maha-high blood lang ako at baka magdilim ang paningin ko. Masuntok ko pa yung labi niyang putok. Speaking of family, totoo namang may lakad kami ng family ko eh. Close kasi kami ng pamilya ko. Yun nga lang, ako ang pinakabata. Si Kuya Luke at Ate Julie ay parehong may pamilya na. Maaga kasi nag-asawa ang mga magulang ko kaya, ayun. At ang babata pa nila matanda na ang panganay na si Kuya Luke at sinundan naman agad ni Ate Julie. Ako ang bunso. Mahilig sa bonding ang pamilya namin kaya nagpunta kami sa isang garden restaurant countryside. May butterfly garden sa labas at may stone path pa. Kakaupo ko pa lang sa wooden chair ng countryside nang mahagip ng paningin ko ang isang pamilyar na lalaki. Shit! Watch your mouth, Corinne. Rosen Geyser Elizalde in this place? Why in this effing world? Nilingon ko ulit ang hayop na si Rosen. After 2 years, nagkalapit ulit kami na at least 5 meters. Inosente siyang tumingala sa mga intricate design ng ceiling ng restaurant. Umiling ako at umirap sa hangin. Anong problema mo, Iha, at nagtataray ka? Nothing, ate. Just... Hindi ko na nagalaw ang pagkain ko. Padarag kong binitawan ng mga kubyertos ko, tsaka tumayo. CR lang po ko. Tumango si Mommy, kaya dumiretso na ako kay Rosen. Napatalon pa siya nung makita ako. Lalo na yata nung kinwelyuhan ko na siya. Hayop ka? Anong ginagawa mo dito? Easy, Corinne. Easy. You scared the shit out of me. Nandito ka pala. Pinitawan ko ang t-shirt niya. Baka kasi unang maagnas ang kamay ko. Pakiramdam ko, germs ang hinawakan ko. Ew! Anong nandito rin ako? Tumingin ka agad sa table namin like you already know I was there. Galing ka doon. Kaya alam kong doon ka galing. You idiot! Don't show me your face again. I hate you! Bakit? I didn't cheat on you, Corinne. Mahal kita. Sumulyap siya sa mga babae na iintriga sa aming dalawa. Normally, wala namang tao dito sa countryside. Kung meron man, pili lang. Kaya may privacy. Pero ngayon, mukhang dumami. Lumingon-lingon ako at nakitang halos lahat ay mga babaeng kasing edad ko lang. What? Stop annoying me, Elizalde! Nilapit ko ang mukha ko sa kanya. Kakahiya. Baka akala pa nila nag-aaway kaming magjowa. Yuck! Sige, pigilan mo pa ako. Lalo akong ginaganahan tuwing pinipigilan mo ko.
Tumindig ang balahibo ko sa ngisi niya. This is dangerous. So dangerous. Talaga? Pagkatapos ng 2 taon? Iyan ang ibubungad mo sa akin? Kung talagang ginaganahan ka pag pinigilan kita, bakit ngayon ka lang ulit lumapit sa akin? Bakit ngayon ka lang ulit lumapit sa akin? Natigilan ako nang ma-realize ko ang tono ko at ang mga salitang ginamit ko. Umaliwalas ang mukha niya at lalong humisi. What was that, Corinne? Anong sabi mo? Napaatras ako, pero agad niyang hinawakan ng nakayukom kong kamay. Pardon, Corinne? Para kang babae! Grabe ka kung maglagay ng meaning... Corinne, nandito pala si Rosen. Ba't di mo sinasabi sa amin? Agad ako napalingon kay Ate Julie na nagsalita sa likod ko. Nang makita ko siya, naabutan kong nakaawang ang bibig niya at diretso ang mga mata sa kamay namin ni Rosen. Agad kong hinawi ang kamay niya at tinago ang kamay ko sa likod ko. Ate, he's meeting someone else here. Is he really? O baka naman nagsiselos ka lang. No! Tumayo si Rosen kaya pareho kaming napatingin sa kanya. Aalis na lang ako. Sorry na storbo ko yata yung May lakad hinihintay niyo. ka ba, Rosen? Napatingin si Rosen sa akin sabay pa-cute kay ate. Wala po eh. Tatanghalian lang sana ako. Ang sosyal ng mga Elizalde, magtatanghalian lang sa isang elite na restaurant pa. Samantalang kami, special family day lang kung makapunta sa mga ganito. Kung magtatanghalian lang din naman ako na mag-isa, sa Jollibee na lang ang punta ko. Ganon? O sige, sumabay ka na lang sa amin kasi kakasimula lang namin. Umirap ako at naunang bumalik sa table namin. Padabog ako nung umupo. Ma'am, nandito pala si Rosen. Magkakilala ang pamilya ko at ang mga Elizalde. Siyempre, sa tagal naming magkaklase ni Reyna, napakilala ko na rin siya sa mga magulang ko, maging ang mga kapatid niya. Oh, Rosen, upo ka dito. Itinuro ni Mommy si Rosen sa upuang bakante sa tabi ko. Umakting pang nanghihiya ko no si Rosen sa mami ko. Asus, huwag ka na mahiya. Alam mo naman, tuwing nasa bahay niya si Corinne, inaalagaan niyo ito at hindi ito nahihiya. Leche, may ganong linya pala talaga si Mommy? Walang anuman po. Masaya po ako tuwing pumupunta si Corinne sa bahay. Nakakatuwa po kasi siya. Nako, mabuti naman at hindi pala ito sakit ng ulo sa bahay ninyo. Naku, talagang hindi. Baka ma-discourage sa kanya yung crush niyang si Noah. Kuya? Nakita akong tinitigan ni Rosen ang pagkain niya. Para bang ayaw niyang dumugtong sa sinabi ni Kuya. Sumulyap siya sa akin at ngumisi ulit. Umiling na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Kumain na rin si Rosen kasama namin. Sumusulyap-sulyap pa siya sa akin habang nag-uusap sila ni Daddy. Dad, papahangin lang ako sa labas. Nanunuyo na kasi ang laway ko eh. Dahil hindi ako makasabat sa pinag-uusapan nilang business na itatayo ni Kuya. O Corinne, isama mo na si Rosen. Huwag na. Maiintindihan niya ang mga pinag-uusapan ni na Kuya at ni Dad kasi, business. Tumayo si Rosen at tumingin sa akin. Magpapahangin din ako. Mas gusto rin akong intindihin maliban sa business eh. Excuse us po. Nalaglagang pang ako sa sinabi niya at pinagmasdan ng nakakunot na noon ni Daddy. Hindi ko alam kung may napagtanto ba siya sa sinabi ni Rosen o wala siyang naintindihan. Para sa akin, nakalahad na ang lahat ng balak niya sa sinabi niya and I hated it. Sure. May butterfly garden dyan sa labas. Thank you po. Let's go. Wala akong nagawa kundi isama siya sa labas. Pagkalabas namin, hinayaan ko siyang magliwaliw. As much as possible, dapat hindi kami magkausap kasi baka bigla ko na lang siyang masapak. Ang ganda, no? Halos magka-mini heart attack ako nang bigla siyang sumulpot sa gilid ko. Nakatingin ako sa isang kulay orange na butterfly sa isang bulaklak. Don't talk to me, Rosen. We're not friends. Then what are we? Nothing. You're a stranger to me. Duh. Buti hindi enemies. God, I hate your guts. I love your guts. Nagpipigil na lang ulit akong kwelyuhan siya. Pinagdikit ko ng mariin ang mga labi ko. College ka na. Si Noah pa rin ba?
2 years, Corinne. Wala ka pa rin bang panghihinayang na nararamdaman? I gave you 2 long years. Si Noah lang at si Noah pa rin. Walang magbabago kahit bukas o sa makalawa, next year o next decade. Walang iba, Rosen. At lalong wala ka. Nakita kong medyo lumambot ang mga titig niya sa akin. Don't look at me like that. That's what you get. This is what I get for loving you too much? Loving me too much? In spite of her horse? Nagdilim ang titig niya sa akin. You wanted the challenge. You said I was boring. Anong gusto mo? Magsuplado ako gaya ni Noah? Gumaya kay Noah? You don't need to do that. Nalungkot ako sa narinig ko sa kanya. Rosen, si Noah ang gusto ko. Kahit magpa-plastic surgery ka pa at magmukhang si Noah, hindi kita magugustuhan. It's going to be Noah. All the way. Narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Hindi na siya nagsalita pa ulit. And I felt a bit guilty. Nang college na kami, iba na naman ang kinaoobsesan ni Reina. Umalis na si Stan, iyong vocalist nila Noah, pumunta na ng US. Kaya nung nakaraan ay nagkaroon ulit ng audition sa gym para sa papalit. Sayang nga nag-offer na ang Moon Records sa banda nila. Kaya lang, dun pa talaga umalis si Stan. Huy! Tulala siya sa isang tabi. Si Wade na naman yung iniisip nito. Yung bago niya na namang crush. Siya yung bagong vocalist ng Zeus na sobrang gwapo. Bumuntong hininga siya at tumingin sa akin. Kahapon niya lang nakita si Wade at parang ang laki na agad ng problema niya. Rina, magpaganda ka kaya. It's time for you to change yourself. Hindi naman ako gaya mo na maganda talaga. Ayan ka na naman Napakababa talaga ng self-esteem mo, no? Dapat sa'yo matayog yung self-esteem mo kasi gano'n ang mga kapatid mo. Sumimangot siya sa akin. Ngumisi lang ako. She was simple-minded. Kahit sobrang yaman ng mga Elizalde, ito lang yata ang nakita kong hindi nagwawaldas ng pera. Uy, mauna na ako Bukas, tignan natin kung anong magagawa natin para makapag-makeover ka na. Tumangon na lang si Reina at tinawi ang bangs niya. Bye, Reina! I love you. Mwah! Bye-bye! Hinalikan ko ang pisngi niya at inayos ang shoulder bag ko. Nagmadali akong umalis kahit mamaya pa naman ang pasok ko. Balak ko na naman kasing dumaan sa classroom nila Noah. Palagi ko tong ginagawa. Dumiretso na ako sa loob ng building at inakyat ang hagdanan. Nang sa wakas nasa tamang floor na ako, agad ko siyang naaninag sa malayo. Ano kayang gagawin ko ngayon para mapansin niya? Nasa likod niya ang gitara niya at siya lang mag-isa. Madalang siyang mag-isa kaya pagkakataon ko na tong mapansin niya. Alam ko na! May hinanap ako sa bag ko habang papalapit kami sa isa't isa. Kumunot ang noo ko sa paghahanap ng maigi sa isang bagay na hindi ko naman talaga mahanap sa loob nito. Nang makarating na ako sa part na may nabiyak na tiles, ay nagkunwari akong napatid. At dahil sa pagkukunwari ko, ay natuluyan ako sa pagkakapatid ko. Ah! Oh, shit! Aray! Oh! Paluhod akong lumagapak sa sahig. Napapikit ako sa sobrang sakit. Halos mangiyak-iyak akong dumilat. Niluhod ni Noah ang isang tuhod niya at naglahad ng kamay sa akin. Ayos ka lang ba, Corinne? Iyon ata ang kauna-unahang pagkakataong napansin at nakausap niya ako ulit. Pagkatapos nung nangyari nung high school.
Hinila niya ako. Nahiya pa nga ako kasi nawalan ako ng lakas para tumayo kaya buong weight ko nasa kanya. Nakita kong walang sugat ang mga tuhod ko. Pero pulang-pula ang mga ito. Ang isa naman, unti-unti nang nagiging violet. Napaawang ang bibig ko habang tinitignan ko yun. Napatingin din ako kay Noah na nakatingin ring mabuti sa mga tuhod ko. Lagi pa naman ako nagsushorts. Kaya for sure, matitigil tong pagsusuot ko ng shorts dahil sa nangyari. Ay, napatingin si Noah sa akin. Pero agad din naman siyang umiwas ang tingin. Kaya mo bang maglakad? Nauutal siya? Oo, kaya kong maglakad. Nang sinubukan ko, ay kumirot ang kaloob-looban ng joints ko. Kaya muntik na ako bumagsak ulit. Ipapahinga ko muna. Medyo kumikirot kasi. Napatingin ako sa classroom nilang puno na ng estudyante. Noah! Lika na! Sinenyasan ni Noah si Warren na mauna na siya. Sumulyap si Warren sa akin. Sumandal naman ako sa dingding para sa suporta pero agad niyang hinawakan ng bewang ko. Mag-ingat ka. Uminit ang pisngi ko. Nahihiya na ako sa kanya. Sinamahan niya pa talaga ako dun. Okay. Siguro okay na to. Medyo napawi na ang kirot. Sinubukan kong maglakad ulit. Pero ayun, umamba na naman ako na parang madadapa. Suminghap si Noah at nabigla na lang ako nang binuhat niya ako. Napanganga ako sa ginawa niya. Noah? Oh, Noah! Nasa mga bisig niya na ako. Yumuko siya habang buhat-buhat niya ako. Saka pinulot ang bag ko. Noah, anong ginagawa mo? Siyempre ihahatid kita sa infirmary, Corinne. Hindi kita pwedeng iwanan dito ng ganito. Pero yung klase mo, paano? Lumingon ako sa classroom nila. Nakita kong pumasok na ang professor nila. Nagkibit-balikat na lang siya at... May mga bagay na mas importante pa dyan, okay? Ang bilis ng pintig ng puso ko sa sinabi niya. May nakita pa akong mga babaeng sumisilip sa aming dalawa. Hala! Mika! May pinupukat si Noah! Babae! Noah, yung mga tao. Bakit? Anong mga tao? Kinagat ko na lang ang labi ko. Nagpatuloy siya sa pagbubuhat sa akin. Kanina, nung nadapa ako ng totohanan, nagsisi ako sa plano ko. Pero ngayon, parang wala nang bahid ng guilt at pagsisisi. Everything was perfect. Ang bango-bango ni Noah. Corinne! Yes, Noah? Corinne! Napatalon ako nang sinigaw niyang pangalan ko. Napatingin ako sa kanya bigla. Nandito na tayo sa infirmary. Baba ka na. Dahang-dahang binitawan niya ang mga binti ko. Ay, sorry. Bumungis-ngis ako, pero napangiwi nang naramdaman ko ulit ang kirot. Umiling siya at hinawakan ng bewang ko. Sige, mag-ingat ka ha. Pumasok kami sa infirmary at inexamine ng isang nurse ang tuhod ko. Pasalang ito. Cold compress lang muna ito bago hot compress. Kukuha lang ako ng ice. Thanks. Nagpasalamat muna ako sa nurse bago bumaling kay Noah. Noah, thank you. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Late ka na. Hindi ka pa ba aalis? Kung aalis ako, edi dapat kanina pa kita iniwanan. Pero hindi, di ba? Nandito pa rin ako. Kaya hindi ako aalis, okay? Pero paano yung klase mo? Kaya nang sabi ko, Corinne, may mga bagay na mas importante pa dyan. Ano kayang bagay yun? Isa ba ako sa mga bagay na yun? Mas importante ba ako? Tumikim siya at nilapitan ako. Hinaplos niya ang tuhod ko, saka bumaling sa akin. Ito na po ang cold compress. Ibinigay ng nurse na yun sa akin, pero hinablot yun ni Noah at nilagay sa tuhod ko.
Mas importante sa akin na maayos ka. Mas importante sa akin na maayos ka. Umalingaw yun sa bawat sulok ng utak ko. Wala akong maisip kung hindi iyon lang. Hindi ko na alam kung ingiti ba ako o maiiyak sa sinabi niya. Panay ang lagay niya ng cold compress sa tuhod ko. Hindi ka na pwede mag-shorts ha? Okay? Ngumisi siya at tinignan ako. Kumunot ang noo ko sa pagngisi niya. Teka, natutuwa ka bang nadapa ako? Umiling siya at hindi pa rin natatanggal ang ngisi niya. Ayaw mo bang nagsushorts ako? Nurse, hot compress na po ba to pagkatapos? Yes, Mr. Elzalde. Hindi ibig sabihin na pag may magandang legs ka, kailangan mo na yung ipakita sa lahat, Corinne. Sometimes it's better if you hide them. Tumango ako at mas lumaki ang ngiti ko. Hayaan mo, Noah. Bukas agad, magpapants na ako. Kung gusto mong balutin ko na rin yung buong katawan ko para wala na silang makikita. Sa kalagitnaan ng paglalagay niya ng hot compress, nagring ang cellphone niya. Sumulyap siya sa akin at kinuha ang cellphone sa bulsa. Hinawakan ko ang hot compress nang sa ganun ay masagot niya ng maayos ang tawag. Kaya naman nahawakan ko rin ang kamay niya. Nagkatinginan kaming dalawa saglit bago siya bumitaw at pumihit para sagutin ang cellphone niya. Hello? Warren? Gusto kong malaman kung anong pinag-uusapan nila pero masyadong mahina ang boses niya. Pakisabi na lang sa kanila na... Nang malapit na siyang matapos, ay tsaka ako narinig ang mga bilin niya kay Warren. Hindi na. Pakisabi na lang sa kanila na may inaasikaso kung importante. Mauna na kayo sa bahay. Salamat. Binaba niya ang cellphone niya at bumaling sa akin. Uminit ang pisngi ko. Masyado talagang mabigat ang intensity ng mga titig niya. Halika na. Iatid na kita sa inyo. Ha? Napalunok ako. Minsan lang dumalaw ang grasya sa buhay ko pero grabe, sobra-sobra naman. Sige, aayusin ko lang tong mga gamit ko. Wala ka na bang class? Natigilan ako sa tanong niya. May dalawa pala akong klase. Pero kaya ko yung isakripisyo para sa once in a lifetime na opportunity na to. Wala na. Wala na akong klase. Okay. Kung ganun, iuwi na kita sa inyo, ha? Yun kung ayaw mong buhating kita galing sa isang klase mo, papunta sa kabila. Tinalikuran niya na ako para magtawag ng nurse. Nalaglagang pang ako sa sinabi niya. Parang mas gusto ko atang pumasok na lang sa klase ko para buhatin niya ako. Okay na ba siya? Okay na. Yung hot compress lang, ulit-ulitin kahit sa bahay para madaling mawala yung pasa. Ano, kaya mo na bang maglakad? Kaya na. Pero dahil gusto kong alalayan niya ako, syempre, napangiwi ako at hindi pa yata Tumango siya at naglahad ng kamay. Pinunasan ko pa talaga ang kamay ko sa damit ko bago ko nilagay yun sa kamay niya. Okay, sige. Let's go, Corinne. Hinila niya ako, tsaka hinawakan sa bewang. Kakaibang kuryente agad ang naramdaman ko sa hawak niya sa akin. Yung tipong hindi ko pa nararanasan sa kahit na sino. Kaya? Medyo. Kinagat ko ang labi ko dahil hindi ko mapigilang umiti. Kaya ayun, inalalayan niya ako papunta sa sasakyan niya. Uy, Noah! Umiwas si Noah ng tingin sa akin at ngumisi na lang dun sa mga kakilala niyang lalaki. Chancing ka, pre! Humalakak si Noah at umiling sa kakilala niya. Uminit lalo ang pisngi ko.
Ngayong may nakapansin sa aming dalawa, ay halos lahat napatingin na. Anong nangyari sa'yo, Corinne? Wala. Nadulas lang. Napatid lang. Ganon? San banda? Tinitigan ng kilala ko ang mga tuhod ko. Nabigla ako kasi mabilis na ang lakad ni Noah. Sa may Loyola Hall! Hindi na ata ako narinig nung kakilala ko dahil masyado na kaming napalayo. Sumulyap ako kay Noah na noon ay mukhang nababanas na. Binitawan niya ang bewang ko at pinindot ang alarm ng sasakyan niya. Noah, bakit? He was looking at your legs, Corinne, not your knees. Imbes na madurog ang puso ko dahil nakita ko ang galit sa mga mata niya ay nagbunyi pa ito. Lahat ata ng santo ay natawag at napasalamatan ko na dahil sa asta niya. He was being overprotective. Ha? Nakatingin naman siya sa tuhod ko eh. No. Hindi nga. He was looking at your legs. BMW X5, color white. Bagay na bagay sa kanyang sasakyan niya. Simple, misteryoso. Get in. Pumasok ako sa loob. First time ko ata itong makapasok sa loob ng sasakyan niya. Tuwang-tuwa ako, lalo na nang makita ko siyang umikot para sumakay din. Ay, hindi ako makapaniwala. Corinne? Tungkol nga pala sa nangyari nung high school tayo. Bakit? Sorry sa mga sinabi ko nun. Nagsusorry siya? Ibig sabihin, pinagsisisihan niya yung mga yun? Nagbago na ba ang isip niya sa akin? Ito naman. Okay lang. Naiintindihan ko naman. Natahimik siya. Hindi na rin ako dumugtong. Saan ba yung inyo? Papasok na kami sa subdivision namin. Alam niya kung saan ako nakatira. Dito lang. Was this an opportunity? Paano kung pagkatapos nun hindi na niya ako ulit pansinin? Malakas ang pintig ng puso ko habang nagdedesisyon sa susunod kong galaw. Noah. Lumingon siya sa akin ng magkasalubong ang kilay. Nilunok ko ang kaba ko. Isinantabi ko ang pride ko at ang mga pagdududa ko. I just didn't want to waste that opportunity. That moment. Noah, nagbago na bang isip mo tungkol sa akin? I still like you, you know? Walang nagbago. Hanggang ngayon, ilang taon na ang nakalipas, 'di ba? Hindi na tayo mga bata. Halos mabingi na ako sa lakas ng pintig ng puso ko. Inilapit niya ang sarili niya sa akin. Nanlaki yung mga mata ko. Hahalikan niya na ba ako? Halos magka-heart attack na ako sa ginawa niya. Umaamba na ako sa pagpikit. Kaya lang, kinalabit niya ang hawakan ng pintuan at binuksan yun para makababa na ako. The answer's still no, Corinne. Still a no.